grounded vessel incident sa Occidental Mindoro at ang assessment ng PCG sa seguridad at naging pagbabantay nito ngayong Semana Santa. Ating pag-uusapan kasama si Commodore Noemi Cayabyaba, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Commodore, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Yes, magandang tanghali po, Sir Joshua, Asset Irene, at sa lahat po na sumusubaybay sa inyong programa. Ma'am, hingin po namin yung kabuuang assessment ng PCG sa naging daloy po ng biyahe at kaligtasan ng mga pasahero ngayong nagdaang Semana Santa. Nagsimula ang ating offline biyaheng ayos noong March 28 hanggang kahapon po ay halos 3.4 million na po na pasahero ang ating po na-monitor compared of last year, Sir Joshua, na halos 3 million. So ang naging kagandahan po ngayon is medyo kaunti po na-report po sa ating mga insidente, particularly ito pong drowning compared of last year. Nakikita po at kagandahan nito is yung maagang information campaign na isinasagawa po ng Philippine Coast Guard, of course with the coastal communities, and of course yung paggamit po ng media platforms to disseminate po itong mga safety and security measures po na isinasagawa po ng Philippine Coast Guard. Commodore Noemi, kumusta naman po yung compliance ng mga operators at mga pasahero sa safety protocol, especially that you've mentioned na meron tayong 3.4 million na pasahero? Well, pagdating po sa ating inspection, Asset Irene, naging smooth po. Actually, ang naging kabuuan itong offline biyaheng ayos. Bukod sa paglalagay po natin ng passenger assistance help desk na kung saan ang ating pong biyahero ay pwede po magtanong ng kanilang mga concerns, and even yung mga medical assistance po na mabilis po tayo nakatugon. Ang ginawa rin po ng Philippine Coast Guard para mapaigting po itong kaligtasan ng ating pong mga biyahero, meron po kaming inisyatibo itong e-sumbong or electronic sumbong na kung saan itong QR code po ay pinakalat po natin sa lahat po ng barko, pantalan at terminal na pwede po mag-report ang ating mga biyahero. Halimbawa po nga, wala po bang safety briefing na isinagawa itong po ng barko na kung saan itinuturo kung saan nakalagay yung life jacket, kung paano isuot yung life jacket, at ang nakita rin po natin dito ay sumunod din po lahat pagdating po sa ating direktiba na wala po tayong isasakay ng mga pasahero na lagpas po sa kanilang kapasidad. Dahil yan naman po ang naging direktiba sa amin ng aming commandant na si Admiral Ronnie Yugaban na paigtingin po ang pagkadak na pre-departure inspection, ensuring po na ang lahat ng barko ay seaworthy to sail at ang kapasidad lamang po ng pasahero ay yun lamang pong tugma sa nakalagay po sa kanilang mga certificates po. Okay. Commodore, balikan ko lang po ng bahagya yung nabanggit nyo kanina na mas konti yung drowning incidents. Ito po ba mga drowning incidents na ito ay sa biyahe po, sa dagat, o yung sa mga pasyalan sa mga coastal areas? Sir Joshua, ito yung sa mga pasyalan na po, yung mga turista po natin. At na-check po natin yung ating geographical mapping po kung saan po na itatala itong mga drowning incident is particularly sa area po ng norte. Kasi usually po, it is a surfing area, no, surfing location. So, ang isa sa mga naging factors po nito ay yung usually yung mga naging biktima po o yung mga na-rescue po natin ay yung mga tao nakainom po. So, yan po ang naging paalala ng Philippine Coast Guard na not to engage po sana into water activities kung tayo po ay nakainom ng alak. So, similar of last year, halos parehong cost po ang naitala po natin ngayong taon. Yes, Commodore Noemi, kanina nabanggit nyo na meron kayong mga inilatag na mga help desk, gumamit din kayo ng e-sumbong, mga QR codes. Ano naman po yung mga natukoy na mga hamon o mga gaps sa operation ngayong taon? At ano yung mga plano ng PCG para mas mapabuti pa ito sa susunod na peak travel season? Well, pagdating naman po sa gap, Asset Irene, the Philippine Coast Guard still accept the fact na kulang pa rin po tayo ng mga floating assets and even yung ating pong personnel. Although we deployed 17,000 PCG personnel nationwide, we still understand and we still admit na kulang pa rin po ito. Kaya ang ginawa po natin is pakikipag-ugnayan, hindi lamang po sa iba't ibang law enforcement agency, kasama po yung local government units, and even yung mga stakeholders po, yan po talaga ang palagi nating sinasabi na pagdating po sa maritime safety, it is always a shared responsibility and cooperation as well. No? Kaya po kami sa pamunuan po ng Philippine Coast Guard ay nagpapasalamat po sa kooperasyon na ibinigay po ng ating mga stakeholders and even yung mga biyahero.
Yung pagdating naman po sa floating assets, ay naging kaagapay po natin, yung LGU, no? Sila po ay nagpapahiram din ng kanilang mga bangka at saka mga motorboat. So in case na nagkakaroon tayo ng mga search and rescue response po, ay madali po tayo nakakatugon dahil po sa kooperasyon na ito. Okay. Commodore, kaugnay naman po nitong pagresponde ng PCG sa MV Our Lady of Fatima 03 na nag-ground sa Lubang Occidental, Mindoro kahapon. Pakibahagi po sa amin yung detalye at kung paano po naisagawa ng PCG yung agarang rescue at evacuation sa mga pasahero nito. Yes, Sir Joshua, tama po kayo. So kahapon ay meron po tayong in-assist na isang barko, itong MV Our Lady of Fatima number 3, no? So approximately 670 meters po na ang layo po niya sa shoreline. Dahil umalis po ito ng halos 7:45 ng umaga. Napansin po ng ating mga tauhan na bigla pong humito itong barko, no? Kaya ang ginawa po natin ay nakipag-coordinate po tayo sa kapitan through radio communication. Tinawagan po natin sila at kinonfirm nga po ng Kapitan Sir Joshua na sumadsad sila dito sa area po ng Lubang, no? Actually malapit lang po sa may Tilik Port. Ito pong MV Our Lady of Fatima ay may lulan po na 162 passengers and 8 crew. At naging mabilis naman po ang ating pag-assist, no? Dahil meron naman pong barko na dumating din. Itong MV Princess Christine II na kung saan inilipat po natin lahat itong mga pasahero at binalik po natin sa Pantalan. At ang kagandahan na naman po nito, wala po tayong na-observe na anumang oil spill or oil sheen during sa area po ng insidente. At nakipag-coordinate na rin po tayo sa Marina na isuspend muna temporarily itong passenger ship safety certificate ng barko. At we will be conducting an underwater assessment to check po kung wala po bang butas. And then if we find out na wala pong butas, mag-aantay po tayo ng high tide to extract the vessel from its grounding position po. Yes, in relation to that, Commodore, mula sa initial findings, low tide at rocky seabed di umano ang sanhi ng insidente. May nakikita po ba kayong posibleng lapses o factors na dapat pang imbestigahan? Well, inaantay pa po natin, Ma'am Irene, isasubmit na marine protest ng kapitan na kung saan detalye po niyang ipapahayag kung ano po ang nangyari. But based on the initial coordination, ay na-miscalculate po itong kanyang paglalayag. Kaya sumadsad po siya dito sa medyo batuhang bahagi po ng Lubang Occidental, Mindoro. Okay. Commodore, mula po sa ulat, bakit po nai-rekomenda ng PCG itong suspension o temporary suspension itong passenger ship safety certificate na nasabing vessel? At ano po yung naging batayan natin dito? Sir Joshua, yan naman po ang palagi natin ginagawa. Yan po ay protocol. No? Kung halimbawa ang isang barko ay magkaroon ng aberya, we have to double check and assess the seaworthiness of the vessel before we grant them a clearance to depart po. So yan po ang ginagawa nating protocol just to ensure po na if ever na maglalayag po ulit siya, ay sigurado po makakarating ng ligtas. Hindi lamang po ang kargamento, kasama rin po yung mga biyahero. Yes, and Commodore, ano po ba yung mga dapat tandaan ng mga shipping operators upang masiguro na ligtas yung paglalayag, lalo na sa mga lugar na may shallow waters o tidal risks? Well, una-una, parte naman po yan ng sinasagawa o sinasubmit na Master's Declaration of Safe Departure po ng kapitan sa bawat paglalayag po nila. So, una-una, i-check po ang kapasidad ng pasahero, ay tama lang po sa kanya nakalagay sa certificate. Kasama rin po ang kargamento, na-check po niya yung weather update from the Pag-asa, kasama po yung pag-check ng high tide and low tide. And then, of course, ensure po yung lashing, no? Kung ito po ay cargo vessel, tama po ang pagkakatali nito mga kargamento po niya. At kasama po dyan yung sinasabay na rin po natin ngayon, pinapaigting po natin, yung pagkakandak po ng briefing, no, sa mga pasahero, particularly sa pagsusuot po ng life jacket, ituturo kung saan nakalagay ang life jacket, and even yung mga emergency exit, dapat aware po lahat yan ng pasahero natin. So once na ma-accomplish po ito lahat ng kapitan, doon sa kanyang tinatawag na Master's Declaration of Safe Departure, yan po ay isasubmit sa Philippine Coast Guard, i-acknowledge po natin, and then we will conduct an inspection, and that's the time po that we will grant clearance po before the vessel depart from the port. Okay. Commodore, may mga ilan pa tayong mga kababayan na nag-extend ng kanilang bakasyon, papauwi pa lang sa kanilang mga probinsya o kaya naman dito sa NCR. Mensahe at paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan.
Yes, salamat po Sir Joshua. So sa ating po mga kababayan na uuwi po, no, gagamit po ng mga sasakyang pandagat, unang-una is pumunta po tayo ng maaga sa Pantalan. Nabanggit ko po yan palagi Sir Joshua na lahat po ng pasahero at lahat po ng balahe ay dadaan po sa masusing inspeksyon. Hindi lamang po ng Philippine Coast Guard, kasama po yung mga extra equipment po ng PPA. Pangalawa, sa mga gagamit naman po ng mga maliliit na mga sasakyang pandagat, ay sumunod po tayo sa mga instructions, particularly sa pagsusuot po ng life jacket. And wag po tayo magdadala ng mga prohibited items, yan po yung mga matutulis at yung mga flammable and explosives because definitely magkukos po yan ng pagkaantala ng ating mga biyahe. And we also encourage po yung cooperations po ng ating po mga biyahero na sumunod po sa mga safety instructions po ng Philippine Coast Guard. And with that, maraming salamat po sa inyong oras, Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard.